stage. So sabi ko, sige direct gawin natin. Hindi ko rin naman akalain na ganun kahirap. Mahirap pala ang filmmaking. Hindi siya katulad sa theater. Napaka-technical, lalo na yung siya kasi minimo 10 takes talaga si direct dito. Okay. Maganda na, uulitin pa. Sabi ko naman, okay din yon kasi talagang immersion na rin para sa aming lahat ito. Tapos yung magda-dubbing ka. Kami naman sa teatro, hindi kami sanay mag-dubbing kasi tapos walang audience, hindi mo nakikita yung product. Pagkatapos sabi ko kay direct, alam mo nung unang araw kasi the script is the Bible of the performer. First day, memorize ko yung buong script. Akala ko chronological siyang isushoot. Kasi bawat pag-arte sa akin, it's a method of discovery. Parang lahat kailangan masurpresa ako, gano'n na talagang nag-internalize ako. Nasurpresa ako, ganun pala yun. Hindi ganun order. Ganun pala yun. Pero anong role mo dito? Writer ako dito. Writer ka dito na naghahanap ako ng muse. ng love of your life. Oo, na parang gusto kong ma-inspire sa pagsusulat. Ngayon, parang may pagka-peeping tom ako dito. Silip ako ng silip dun sa mga bahay-bahay. Kasi nakatira ako sa isang malaking building na pag-aari ni Anita Linda. Na itong building na ito, well, si Anita Linda is playing herself in this particular As Anita Linda na actress. As Alice Lake. Alice Lake na? Her real name. So, yun ang istorya. Pagkatapos, indie filmmaker ako, na indie film writer ako, na struggling, na kababalik ko lang from the States. Pagkatapos, naghahanap ako dito ng espasyo sa show business. Napakagandang... na naghanap din ng muse. So, nakita mo yung muse mo? Nakita ko, yung sinasabi nga niya, si Monica Cereda na wala ngayon dito, na napakaganda. Sinusundan-sundan ko siya. How if I may ask, alam ko naman ng matinong film, how sexual is this? Sexy ba to? Diba, alam mo naman, Jobert, I cater to the young. Kasi lahat ng place ko, educational. Kaya nga, siguro, naging ano rin ni Direk yun na, ay, siguro, wag natin gawin to kay Vince. Siya ang censor ko. Siya ang censor mo. I believe in censorship naman kasi. Apo. Sa mga ordinaryong nakikinig at nanonood sa atin, baka pwedeng maisip nila na malalim yata itong pelikula ito. Masyadong malalim. Baka hindi na abot ng gagap nila. Ano yung bentahin ninyo para panoorin ng 8? Hindi siya malalim. Art film kasi siya. Pagka tiningnan mo yung mga shots ni Direk, mamamangha ka talaga, Awel, Jobert. Mamamangha ka. Hindi, totoo yung sinabi ni Direk, nung idol ko kasi siya tayo namang lahat lumaki na nanonood talaga ng pelikula ni Elwood Perez. I mean, Regal Films talagang siya ang pag sinabing Elwood Perez, Regal Films. Pero bakit ko panunurin ng film? Well, number one, maliban sa because it's directed by Elwood Perez. Alam natin nung umobra, ibang klase yan. Tama. Pero bakit? Gusto kong sabihin to, pero alam ko magagalit si Direk. Pero siguro dapat panoorin ito bago to umalagwa sa ibang bansa. Siguro, hindi ko sasabihin na mayroon na, kaya lang, sa sobrang dami ng foreign critics na pumuri dun sa pelikula, bago ito sumikat sa ibang bansa. Di ba ngayon nakakapansin tayo, ang daming pelikula like kay Angeli Bayani na na-awardan sa ibang bansa, pero hindi naman natin napanood dito. Bago man ito maipalabas sa ibang bansa, tangkilikin na muna natin yung sariling. Ano siya? Drama, thriller, comedy? Ano siya? How do you categorize it? Para ma-idea ang tao na, panoorin natin yan kasi Chenes. Yan nga wala siyang genre. Sub-genre. Sub-genre in the sense na yung all-encompassing siya. What film is, napakabigat kung sasabihin mo what film is all about. And this is yung vision ko of film at ang duality of my vision.